Hi guys! Welcome to my vlog. Welcome na naman po sa inyong lahat. So ngayon po, Mother's Day po ngayon, kaya medyo meron po akong hinanda na konting pagkain, konting mamaya po pala mag-share po ako sa inyo ng magluluto po ako ng tinola and i-share ko po sa inyo yung version ko po ng pagluluto ng aking tinola. So guys, ito po ang aking handa. Pagpasensyahan nyo yung mga pizza and teriyaki chicken and cheesecake. Yan po ang aming kakainin ng anak ko. So yan guys. And mamaya papakita ko nga po. Yun nga po, papakita ko sa inyo kung paano po ako luto or gumawa po ng tinola. So ito guys, yung ating luya, ginger, sibuyas, onion, garlic, bawang at tomato or kamatis. Naglalagay po ako ng kamatis guys dahil mas masarap po ang tinola kapag merong kamatis. Yung iba hindi po naglalagay, depende po sa inyo yan kung maglalagay kayo o hindi, pero ako po naglalagay po. Ito naman ang ating pechay. Medyo hinati ko po sa gitna kasi po mas gusto ng anak ko na maliliit. Medyo ayaw niya po ng isang buo na ganun. Ngayon, inuuna ko pong ilagay itong mga matitigas. Tapos susunod ko po yung huli-huli yung dahon. At meron din po tayo ito, siling haba. 2 piraso po. Kasi po malalaki po ito masyado, no? Yan. Yan po ang ating ingredients. Ito naman ang ating manok guys. Yan. Breast at saka bandang kita, no? Thighs. Ang binili ko. Hugasan ko lang yan at tapos po ay magigisa na po ako. So ito guys ang ating kawali na malaki. Dahil wala po akong malaking kaserola. So sinindihan ko na po yan and then painitin ko lang po ng konti. Lalagyan ko na ng mantika. Kahit anong mantika po pwede nyo gamitin, huwag lang po coconut oil, pero pwede rin po siguro yun kaso baka mag-iba yung lasa. So ayan po, painitin din natin ang mantika ng bagyat, igigisa na natin ang mga rekado. Sa akin guys, inuuna ko po ang luya. Yan, sino po natin ang luya. Susunod naman natin ang bawang at sibuyas. Panghuli ang kamatis. Yan guys, lalagay na natin ang bawang. Yan po, nilagay ko na yung bawang. Gisa-gisa lang. Ilagay na rin natin ang sibuyas. Huli po natin lalagay dyan ang kamatis. Ayan guys, nilagay ko na rin ang kamatis. Susunod na natin ilagay dyan guys ang manok. Nilagay ko na po yung manok guys. Ayan, hahalo-haluin na po natin ang ating manok. Mamaya po tatakpan po natin yan para maluto po yung manok natin. Tatakpan muna natin sandali. At maya-maya konti, bubuksan natin para lagyan po natin ng kaldo or tubig. Depende po kung may chicken stock kayo, pwede rin po tubig. Tatakpan po muna natin yan. So guys, maglalagay na po ako ng tubig. Siguro po mga 4 cups po. O Depende po kung kulang pa yun, dadagdagan na lang po natin.
po pang apat na, kanina na po yung 2 cups. Yan po muna ang ating tubig sa ngayon. Ganun lang natin, tatakpan po natin yan. At pakukuluan muna natin hanggang sa lumambot po ang ating manok. 20 minutes po muna. Mas gusto ko po kasi talaga yung manok naghihiwalay na sa buto. Halos nahiwalay na sa buto. Para mas masarap pong kainin. Siguro mga 20 minutes po, titingnan muna natin yun. At titimplan na rin po natin after 20 minutes. Tatakpan po muna natin yan. Ito guys, no, paminsan-minsan nahaluin nyo rin po para pantay po na maluto ang inyong manok. Yan. Tatakpan ko pa uli yan hanggang sa lumambot dahil hindi pa po yan ganun kalambot. So ngayon guys, paglalagay po muna ako ng asin. Isang kutsara lang po muna. Bago mag isang kutsara, titikman-tikman na lang po kung kulang pa. Lalagyan ko po naglalagay po ako ng ano dito, paminta. Yung iba po siguro hindi ako naglalagay. Sa pagluluto po, ilagay nyo lang kung anong gusto nyo ilagay. Kung ano ba'y magpapasarap sa niluluto nyo. Huwag po kayong matakot dahil ang paminta hindi naman masyadong may epekto yan sa pagluluto. Nagpapasarap pa nga po yan sa pagluluto. Yan. Haluin po natin. Tatakpan ulit natin yan. Maglalagay rin po ako dito ng patis. At saka maglalagay din po ako ng mamaya ilalagay ko rin po ang siling haba. Titikman po lagi natin ang ating niluluto para po nalalaman natin kung ano po yung kulang. Yan guys, nilagay ko na po yung siling haba, 2 piraso na malalaki naman po. So ito guys, optional lang to. Naglalagay ako ngayon ng isang chicken cube. Isang piraso lang dahil breast po kasi ang ginamit ko dyan. Ang breast chicken po kasi hindi po masyadong malasa yan. Kaya nilagyan ko po ng chicken cube. O, isang piraso lang naman po yan, no? Hindi naman po yan masama sa katawan eh. Yan. Haluin, natatakpan po ulit ng siguro mga 5 minutes pa. Tingnan ulit natin. Ito guys, lagyan po natin ng konting patis. Pampalinamnam din po to. Yan. Kahit konti lang po, pampalinamnam lang yan. Yan, ang bango-bango na po. Kung naaamoy nyo lang, bango. Dahil wala po kasi ditong daon ng sili, kaya siling haba lang po nilalagay ko. Diskarte lang po. Alam nyo naman, sa Pilipinas lang po may daon ng sili. Basta guys, gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, titikman nyo po lagi ang inyong niluluto. Dahil po sa pagtikim po natin, nalalaman natin kung ano pa po ba ang kulang sa Ricardo. Nalalasahan natin kung matabang o maalat. Pag maalat, dagdagan nyo po ng konting tubig. Ganun lang naman po yun. Ito guys, nilagay ko na yung matitigas na part ng pechay. At ang nilagay ko nga po palang tubig dito, bali umabot po ng mga 7 cups. Dahil kapag ka nagpapakulo, syempre po nangungunti yung tubig. Nagdadagdag lang po ako ulit para dumami ulit yung tubig para po magkaroon ng sabaw. Pero kung meron po sana kayong mga pressure cooker, yan mas okay po. Kasi mas mabilis magluto, magpalambot ng karne sa pressure cooker. Yan, tatakpan ko muna to, papakuluan ko lang ng mga 2 to 3 minutes. Then nilalagay ko na yung dahon niya po. Yung timpla po niyan, okay na po. Tinimplahan ko ng asin, konting patis nga po at paminta. Tinikpan ko na po yung kanina at okay na po yung lasa. At tatakpan ko na po ulit. Ito po, nilagay ko na yung dahon. Yan. Papakuluan lang po yan. Mga sandali lang po. Tatakpan ko lang po yan. Halos yung maluluto na po yan sa init ng sabaw natin. Hindi na po kailangan pakuluan ng sobrang tagal kasi malalabog yung gulay. So, yun lang po guys, sana po subukan nyo rin po itong aking recipe. Maraming salamat po sa panonood nyo.
like, share, and subscribe na lang po sa channel ko. Maraming salamat po. See you next time guys. See you sa next vlog ko. Salamat po.